Minsan, ako po ay namili sa isang kilalang drug store. Thank you, Pastor. At nung nagbayad po ako, pag-abot ko po nung pera, ang sabi niya, ang ginawa niya, inaninag pa niya ang ganon. Inaninag niya. May idea ba kayo kung bakit inaaninag pa nila, kung bakit nagbayad ka na, inaaninag pa nila? So may idea kayo, nakasubok na ba kayo ng ganun, na inaaninag pa yung pera? Madalas. So, parang, ayun, narinig ko po sa inyo, parang tinitignan nila kung tunay yung pera na ibinayad sa kanila. So, dito po sa ating pong binasa sa talatang 14, sabi rito, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, yan ang ating pag-aaralan. Pananampalatayang tunay. May 3 tayong puntos na pag-aaralan sa mga nagsusulat. Una, ang tunay na pananampalataya o ang pananampalatayang tunay makikita sa gawa. Ikalawa, ang pananampalatayang tunay may pagsunod sa utos ng Diyos. Ikatlo, ang pananampalatayang tunay may pagkatakot sa Diyos. Paano malalaman na tunay ang pananampalataya na nagsasabing siya'y may pananampalataya? Unang puntos. Ayon dito sa sulat ni Santiago na ating binasa, makikita sa gawa. Talatang 14, ano ang pakinabang, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya may pananampalataya ngunit walang mga gawa? May liligtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Paglilinaw lang po, hindi po ito salungat o kontra sa sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa paksa ng pananampalatayang nagliligtas. Sinulat ni Apostol Pablo na ang tao'y hindi naliligtas sa pamamagitan ng mga gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. So ang binibigyan ni Apostol Pablo ang pananampalatayang paraan ng Diyos sa pagliligtas sa biyaya o kagandahang loob ng Diyos. Efeso, Kabanata 2, talatang 8 hanggang 9. Sabi ron, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Talatang 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Sinasabi kasi ng iba, gumawa ka lang ng mabuti, ligtas ka. So parang mayroong mga pagyayabang, no? So sa ibang salin na aking binasa, sabi roon, sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tandaan po natin na hindi po yung mabubuting gawa ang nagliligtas sa atin. Mahalagang tandaan sa pagtalakay ng pananampalataya na hindi tayo inililigtas ng pananampalataya mismo. Instrumento ng Panginoon para sa kaligtasan ang pananampalataya. Tayo'y ligtas sa biyaya at ang Diyos ang nagligtas sa atin. Walang bahagi ang tao sa kaligtasan. Sana po ay nakuha po natin. Tuloy po tayo. Para kay Santiago,
iniligtas na ng Panginoon, kaya sa gawa ang patunay na, sabi dito, patunay na iniligtas, no? Ibig sabihin, para kay Santiago, iniligtas na ng Panginoon yung kanyang mga kinakausap. Pansinin, talatang 14, ang banggit ni Santiago, mga kapatid, yung kanyang ginamit na salita. Ibig sabihin, mga mananampalataya na ang sinusulatan, no? Pamilya na ng Panginoon. Anong mga gawa ang mga ito? Dito, nagbigay si Santiago ng halimbawa. Talatang 15 hanggang 16. Sabi, talatang 15, kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay namumuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw, talatang 16, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, humayo kayong payapa, magpainit kayo at magpakabusog. Subalit, hindi ninyo sila binibigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan. Anong pakinabang yun? Baliwala. Sa ibang pagkakasalin ng Biblia, sabi, halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang may dudulot sa kanya iyon? Anong mga gawa ang mga ito? Gawang pagtulong sa mga nangangailangan. Ang tunay na pananampalataya pala, hindi lang pala puro lang salita. Kailangan pala makikita ang gawa, may aksyon, may pagkilos, may gawa. Yun pala yung tunay na pananampalataya. Hindi yung magaling sa dila, magaling sa salita. So, madaling sabihin, ako'y makabayan, ako'y makatao, ako'y makakalikasan, ako'y mahirap, ako'y mapagmalasakit, ako'y matulungin, ako'y makatao, ako'y makadiyos. Madaling sabihin. Di ba? Ganyan ang isinisigaw ng marami ngayon na kandidato. Hindi naman lahat. Kaya sa darating na eleksyon, mapagsuri tayo. Medyo tignan nyo mabuti muna yung ating pong mga ihahalal. No? Siguro naman, natuto na tayo. Sabi, kung wala naman kalakip na gawa, puro lang salita, anong pakinabang? Church, mga kapatid, tinatawagan ni Santiago ang ating pansin sa katotohanan na ang tunay na pananampalataya ay dapat maging buhay, hindi patay na pananampalataya. Talatang 26 nitong Santiago na binasa natin. Ang tunay na pananampalataya kay Jesucristo at nagpapatuloy sa kanyang salita ay nagbubunga ng mabuting gawa. Talatang 24. Ang tunay na pananampalataya ay yaong kinakakitaan ng mabubuting gawa. Tandaan, magkasama ang dalawang ito. Pananampalataya at mabuting gawa. Kapag mananampalataya na tayo, huwag isa lang ang makita sa buhay natin. Hindi pwedeng ako may pananampalataya, pero walang mabuting gawa. Hindi naman pwedeng ako mabubuting gawa ako, pero wala namang pananampalataya. Magkasama po yan. Dahil ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig, mamuhay na may pag-ibig. At ang isang patunay o
Katibayan nito ay ang pagtulong sa mga nangangailangan. Talatang 14 hanggang 16. Mababasa natin po yan. Church, mga kapatid, kung hindi makita sa ating mga gawa at pagkilos, ito'y wala ring kabuluhan o pakinabang, walang saysay, walang kwenta. Hindi ngawa, no? Kundi gawa, hindi ngawa. Nilalam niyo yung ngawa ng ngawa. So, ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Mapapansin po natin, sabi ko nga, hindi puro salita. Samahan ng gawa na may pag-ibig, pagmamahal, no? Love, di ba? Kahapon sa prayer meeting namin, ang ganda ng talakayan. So halos hindi kami magkahiwa-hiwalay sa talakayan dahil doon sa tinalakay kahapon na talaga namang ebidensya ng nakakilala sa Panginoon, no? Mayroong pagsunod, may pag-ibig, no? So maganda makasama din namin kayo sa mga ganong talakayan. So anong isa sa susi para magawa ang tunay na pananampalataya na may mabubuting gawa? Ano itong susi na makikita natin? Sinabi sa 2 Korinto, Kabanata 8, talatang 1 hanggang 5, isa sa susi bakit nila nagagawa ang pagtulong na ito'y mabubuting gawa. Pansinin nyo, talatang 5. Kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Kasi pinupuri ni Apostol Pablo yung ginawa ng iglesia, no? So sabi diyan dito, ibinigay muna ang kanilang sarili sa Panginoon. Tingnan po natin ang pagkakasabi sa 2 Korinto, Kabanata 8, kung ano po yung sinabi po diyan. 2 Korinto, Kabanata 8, sabi, ito, tingnan nyo po. Ngayon, nais naming malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung paanong sa matinding pagsubok ng kapighatian ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Ako ay makapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. Talatang 5. At ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Makikita po natin dito, isa sa susi, no? Ibigay muna ang ating sarili sa Panginoon. Church, mga kapatid, hanggat hindi natin ibinibigay ang ating sarili sa Panginoon, hindi natin magagawa ang pagtulong na uri ng mabubuting gawa. Hanggat hindi po natin ibinibigay sa Panginoon ang ating sarili. Kung mayroon man na gumagawa ng mabuti at hindi wala siyang kaugnayan sa Panginoon, ang sinabi po sa Isaias ay maruming basahan lamang yung kanilang
ginagawa. Kaya kung mayroon pa rito na hindi pa ibinibigay ang sarili kay Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ito ang tamang panahon na nadinig mo ngayon ang Ebanghelyo, hilingin mo sa Panginoon na sa Kanyang awa at habag ay pagkalooban ka rin ng pananampalatayang tunay na nagbubunga ng mga mabubuting gawa. Ikalawang puntos tayo. Paano malalaman na tunay ang pananampalataya? May pagsunod sa utos ng Diyos. Talatang 21, ang ating amang si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Hindi ba? Kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawang pagsunod. Sumunod siya sa utos ng Diyos, gaya po ng nabasa sa kanina. Kahit nangangahulugan iyon ng pagkawala ng kanyang kaisa-isang anak, si Abraham ay sumunod siya sa utos ng Diyos. Sa una pa lang, noong tawagin siya at iutos sa kanya ng Panginoon na umalis sa kanyang lupain, Genesis chapter 12, verse 1 hanggang 4, sumunod siya sa utos ng Diyos. Dito'y ibinibigay ni Santiago ngayon ang mga halimbawa ng mga taong mayroong tunay na pananampalataya. Pinaniwalaan ni Abraham ang pangako ng Diyos na magkakaroon siya ng anak. At si Sarai na kanyang asawa ay baog at napakatanda na, 90 taon na, gulang na siya. Genesis chapter 17, verse 17. At si Abraham naman, mag-100 taong gulang na rin siya. Genesis chapter 21, verse 5. Naniwala siya sa utos, naniwala siya sa Diyos at siya'y inaring ganap. Dahil sumunod siya, masunurin siya sa Diyos. Pinatunayan ni Abraham ang mga pagsunod niya ay nagpatunay sa katotohanan ng kanyang tunay na pananampalataya sa Diyos. Kaya't mapapansin natin ang tunay na pananampalataya may pagsunod sa utos ng Diyos. Ipinakita ni Santiago, talatang 22, dito makikita na, dahil sa sumunod siya, masunurin siya sa Diyos, pinatunayan ni Abraham ang mga pagsunod niya ay nagpatunay sa katotohanan ng kanyang tunay na pananampalataya sa Diyos. At dito po, nakikita mo na, sabi rito sa talatang 22 sa Santiago, nakikita mo na ang pananampalataya, kalakip ng kanyang mga gawa, at ang pananampalataya ay naging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Church, mga kapatid, ang pananampalataya ay patay kung walang pagsunod sa utos ng Diyos. Talatang 17. May tunay na pananampalataya si Abraham, kaya sumunod siya sa utos ng Diyos. Ang ating pananampalataya ay dapat ganapin sa pamamagitan ng mga pagsunod at pag-ibig sa Panginoon. Tandaan, ang ating gawang pagsunod sa Panginoon hindi laging magaan. Maaring makaranas na masaktan, makaranas ng hirap, maaring makaranas tayo ng pagsubok sa buhay. Hindi madali ang pagsubok na naranasan ni Abraham.
Genesis chapter 22, verse 1 hanggang 12 na binasa ni ating MC kanina, na ikaw ihahandog yung kaisa-isang anak. Matagal nilang miniti na magkaroon ng anak, patapos ihahandog sa ganoong sitwasyon. Hindi madali po, no? So, una, na makita po natin doon, no? Dahil binasa na nga ng ating MC, hindi po natin nakita si Abraham ay nagreklamo. Hindi natin nakitang nagreklamo. Sabi pa nga doon, si Abraham ay maagang bumangon at inihanda ang kanyang asno na gagamitin. Wala siyang reklamo. Ang tunay na pagsunod, kung mayroong tunay na pananampalataya, hindi po reklamador. No? Hindi po siya mareklamo. So, tao rin siya, na katulad natin. Hindi niya sinabing, bakit Panginoon? Bakit nangyari ito sa akin? Sumusunod naman ako. Hindi niya sinabi na iba na lang ang ipagawa mo sa akin, Panginoon. Hindi siya walang reklamo. Ikalawa, makikita po natin, hindi siya tumingin sa kanyang sarili. Hindi niya sinabing, paano kaming mag-asawa? Paano kung tatanda na kami? Ito pa naman yung inaasahan namin na mag-aalaga sa amin, kaisa-isang anak. Matanda na kami. So, hindi siya tumingin sa kanyang sarili. Alam niyo yung, yung paawa effect. You know, kawawa naman kami. Hindi po siya ganon. Ikatlo, hindi siya tumingin sa tao, sa anak. Wala kaming anak. Mawawalan kami ng anak. Wala kaming magiging manugang kung wala kaming anak na lalaki, di ba? Wala kaming magiging apo, di ba? Mga ganun eh. Hindi siya tumingin sa tao. No? Bagamat kailangan natin ang anak, kailangan natin, no? Kaya, prayer pa more, laging manalangin. Saan tumingin si Abraham? Tignan natin sa aklat ng Hebreo 11, talatang 17 hanggang 19. Tingnan po yun. Sa Diyos siya tumingin at sa magagawa ng Diyos. Talatang 11, sabi rito, itinuring niya na maging mula sa mga patay ay maaring buhayin ng Diyos ang isang tao, gaya ng pinaliwanag ni Deacon Edmond kanina. No? Doon siya tumingin sa Diyos at doon sa magagawa ng Diyos na kayang buhayin ng Diyos yung kanyang anak. So, tandaan, sa harap sa pagsubok, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Ikatlong puntos. Paano ba malalaman na tunay ang pananampalataya na nagsasabing siya'y may pananampalataya? May pagkatakot sa Diyos. Si Rehab, talatang 25, sabi rito, gayon din, hindi ba't si Rehab na masamang babae ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa nang tanggapin niya ang mga sugo at pinalabas sila sa ibang daan?
sa ibang pagkakasalin, gayon din si Rehab ang babaeng bayaran, pinatuloy niya ang mga espiya o tiktik ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya'y tinanggap bilang matuwid. Si Rehab. Sa Josue chapter 2 verse 9 hanggang 10. Talatang 9, anong sabi? At sinabi niya, Josue chapter 2 verse 9 hanggang 10. Sinabi niya sa mga lalaki, nalalaman ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupain at ang pagkatakot sa inyo ay dumating sa amin. At ang lahat ng naninirahan sa lupain ay nanghihina sa harapan ninyo. Pagkatakot sa Diyos. Ang tunay na pananampalataya may pagkatakot sa Diyos. Talatang 10, sapagkat aming nabalitaan kung paanong tinuyo o pinatuyo ng Panginoon ang tubig sa dagat na pula sa harapan ninyo nang kayo'y lumabas sa Ehipto. Ang may pagkatakot sa Diyos ay hindi ito katulad ng natakot dahil nakakita ng dambuhalang buhaya o malaking ahas. Hindi po ganun ang pagkatakot sa Diyos. Kundi ang inaasahan sa isang taong may takot sa Diyos ay una, tumulong sa plano at gawain ng Panginoon. Talatang 25 sabi, nang tanggapin niya ang mga sugo o sa ibang pagkakasabi ay pinatuloy niya ang mga espiya. Tumulong siya sa plano at gawain ng Panginoon. Nakiisa siya sa plano at gawain ng Panginoon. Hindi niya sinabing, bahala kayo dyan. Pakialam ko sa inyo. Pupunta-punta kayo rito. Bahala kayo. Hindi niya sinabing ganun. Hindi niya sinabi na basta ako. Kumikita ako. Bahala na kayo. Hindi niya sinabing ganun. So yung tunay na pananampalataya may pagkatakot sa Diyos. Ito po ang makikita na gawain ng mga taong may pagkatakot sa Diyos. Kundi anong nangyari? Hindi ganun si Rehab, no? Kundi isinama o nakibahagi, isinali o isinangkot ang sarili niya sa plano at gawain ng Panginoon. Yan po ang isang bagay na makita natin, yung bang isinasama, ibinabahagi, isinasali, isinasangkot mo yung sarili mo, hindi yung bahala kayo dyan. Naki-cooperate siya. Hindi niya inihihiwalay ang kanyang sarili sa plano at gawain ng Panginoon. Mayroon siyang pagpapahalaga sa plano at gawain ng Panginoon. Church, mga kapatid, sana makita natin ang sarili sa ginawa ng Panginoon sa buhay ni Rehab. Malawak. Marami ang plano at gawain ng Panginoon sa church. Kabilang tayo sa plano at gawain ng Panginoon. Kaya we need all your help and cooperation. Hindi lang naman sila nakaka-English din kahit paano. Pero i-correct nyo na lang, dami kasi nating teacher dito eh. Church, mga kapatid, gawan ito ng Panginoon. Hindi tayo inilagay sa church para lang maging Zimbabwe. Alam po ninyo yung lugar ng Zimbabwe?
Sa Africa ba yan? Hindi ko alam. Basta may alam ko, Zimbabwe. Zimbabwe. Ano ibig sabihin nito? Zimbabwe? Ano yan? Zimbabwe. No? So, Zimbabwe. So, yun. So, may tungkulin tayo bilang mga mananampalataya. Inalagay tayo sa church, sa iglesia. May mga tungkulin tayo. No? May mga obligasyon po tayo. Hindi po tayo yung dahil sa naging membro na tayo ng church ay sarap-sarap na lang ang buhay na walang pakialaman sa isa't isa. Hindi po ganon. Dito malalaman na tunay nga ang pananampalataya, may pagkatakot siya sa Panginoon. Si Rehab ay tao rin katulad natin na makasalanan. So ano pa ang nakikita na ipinakita ni Rehab na gawa ng Panginoon sa buhay niya? Sabi rito, talatang 25, pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel, no? Itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. No? Anong ipinakita ni Rehab dito? Itinuro. Nagturo siya. Mayroon siyang kaalaman. Alam niya ang daan na pasikot-sikot sa lugar na yon. At hindi niya ipinagkait. Nalaman niya. Itinuro niya, hindi siya maramot. Minsan naisama po ako ng lugar po ng Bohol. Alam po ninyo, kumikita po yung mga mga tourist guide ba yung tawag doon? Na dito, ituturo niya lahat kung saan yung magagandang lugar doon sa lugar na yon. Tuwan-tuwa sila na ituro yung mga lugar na yon. No? Dahil siyempre may bayad. Pero dito makikita natin si Rehab. Hindi ba napakahirap yung, halimbawa, hindi naman tayo taga Mindanao, dalhin tayo sa Mindanao, pakawalan tayo doon, bahal. Kung hindi mo alam yung pasikot-sikot at walang mag-guide sa'yo, ang hirap. So, kung i-imagine niyo na lang itong mga tik-tik o mga spy na ito. Kung sila ay hindi taga roon at wala si Rehab, mapapahamak sila. Kaya, kapag tunay ang pananampalataya, may pagkatakot sa Panginoon, lalabas ang kaalaman, karunungan, wisdom, dahil isusupply lahat ng Panginoon para magamit sa kanyang plano at sa kanyang mga gawain. Sipin ninyo, dito sa ating church ngayon mayroong 8 na tumatayo sa harap ng pulpito. Isusupply ng Panginoon yan. Maaring sabihin ng iba, simple, ordinaryo lang naman yung ginawa ni Rehab. Pero, malaking naitulong sa plano at gawain ng Panginoon. Kaya wag nating sabihin, simpleng, lang ako ina ng tahanan, simpleng karpintero lang ako, simpleng driver lang ako, ordinaryong tao lang ako. Hindi natin pwedeng masabi yon dahil ang Panginoon ang magsusupply. Kaya minsan, yung mga simple at ordinaryong bagay, minsan ginagamit ng Panginoon. Anong ginamit ni Moises? Anong mayroon ka? Tungkod. Sabi natin, simpleng lang yun, yung tungkod . Ang dami nga, pumutol ka lang ng tungkod na, pero nahati ang dagat dahil sa ginawa ng Panginoon.
Simple, di ba? Minsan, yung pag-ikot mo sa Jericho, ilang ano yun? Di ba, simple lang yun, iikutin mo yung gano'n. Pero, nangyari po na sa plano ng Panginoon, napasok po yung Jericho. Napakatibay daw yung pader na yon. Di ba? Minsan, simple lang, di ba? Yung pinakain yung 5,000, 5 tinapay at 2 isda na yung may baon yung bata pa. Pero ginamit ng Panginoon na kumain po yung 5,000 lalaki. Hindi pa kasama yung bata, babae. Simple. Kaya wag nating sabihin, no? Church, mga kapatid, lahat tayo may iba't ibang kaalaman. Ang iba mahusay sa mga makabagong teknolohiya po ngayon. No? Pagdating sa usaping computer. No? Ang iba mahusay sa cooking, di ba? Sa kusina. Ang iba, mga, wag niyong sabihin, simple lang, ordinary lang, mga teacher, hindi. Mananahi yung iba, no? Negosyante yung iba, karpintero, welder, latero, engineer, o architect, o pataas na. O ako, dating bakery boy lang, no? Kaya hindi natin pwedeng sabihin, wala akong ano dyan, wala akong maitutulong dyan dahil simple, ordinary lang ako. Mga kapatid, maliwanag po dito. Si Rehab, kung tunay ang pananampalataya at mayroong pagkatakot sa Diyos, ang Diyos ang siyang kikilos. Maraming paraan para tumulong makiisa sa plano at gawain ng Panginoon. Sa aklat ng Roma chapter 12 verse 4 hanggang 8, sabi roon, talatang 4, sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroong, basahin po natin, puntahan po natin, aklat ng Roma chapter 12, anong sabi? Sa chapter 12. Sabi rito, verse 4, sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroong tayong maraming mga bahagi at ang mga bahagi ay hindi magkakatulad ang gawain, kaya tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung propesiya propesiya ay gamitin ito ayon sa sukat ng pananampalataya. Kung paglilingkod ay paglilingkod, o ang nagtuturo ay sa pagtuturo. Ang nangangaral ay sa pangangaral. Ang nagbibigay ay magbigay na may magandang loob. Ang namumuno ay may pagsisikap. Ang mahabagin ay may kasiglahan. So dito makikita natin, no? Na hindi man tayo pare-pareho, pero maraming paraan para tumulong makiisa sa plano ng Panginoon. Ako po ay natutuwa sa Kalumpit, no? Siyempre hindi maiwasan dahil hindi naman malawak yung lugar. So, nakikita ko po yung mga nagbibigay na ng offering dito, nagbibigay pa rin sila ng offering doon. Kaya, nung makita ko yun, nagbigay na rin ako ng offering kasi, di ba? Kaya, nakakatuwa na ano ako Sabi ko, Panginoon, talagang
Iba yung ano mo, iba yung gawa mo, Panginoon. Kaya, nakakatuwa. So, yun po, ang isang bagay makita natin dito na maraming paraan po para tayo tumulong makiisa sa plano at gawain ng Panginoon. Hindi man tayo pari-pareho, pero mayroon pong kaparaanan ang Diyos na isagawa. So, nalaman natin ang tunay na pananampalataya. Una, makikita sa gawa. Ikalawa, may pagsunod sa utos ng Diyos. Ikatlo, may pagkatakot sa Diyos. Ang tanong natin, nakikita ba sa ating buhay ang mga nabanggit na tatlo? Ang sagot natin, sa awa at habag ng Panginoon, tutulungan tayong maisagawa ang mga ito. Hindi tayo pababayaan. Sila hindi pinabayaan. Ang Diyos ay hindi kailanman tayo pababayaan. At sinabi yan sa Hebreo, chapter 13, verse 5, na hindi kita iiwan ni pababayaan. Sa Diyos po ang papuri, tayo po'y manalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa ipinakita mong mensahe sa amin. Alam namin kaming lahat, Panginoon, ay kinausap mo sa mensaheng ito. Totoo po, Panginoon, na maraming kaparaanan po kayo. Hindi man, kung sarili namin ay hindi namin kaya, kaya salamat, Panginoon, sa awat habag po ninyo, na patuloy na ibinibigay niyo po sa amin ang inyong pangunguna at patnubay. Kaya kagalakan po namin ang patuloy na pumarito, linggo-linggo, kagalakan po namin dahil kayo ang aming kinakatagpo at kayo ang sentro ng aming kagalakan at saya. Muli, O Diyos, ito po ang samo namit dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.